lahat. Ako po si Ginang Virgil Pilaes, ang asawa po ng late Pastor Jerry Pilaes. Siya po yung founder natin. Actually, nagsimula po ang gawain noong 2017 sa bahay po ni Donato Pascual. Siya po kasi ay labas-pasok sa ospital, putlain, mapayat, parang basta hindi siya healthy. So, sabi ng asawa ko, si Pastor Jerry, sabi niya, okay lang ba sa'yo pag-pray kita? At the same time, sabi niya, okay lang ba na i-massage kita? Kasi siya ay isang licensed massage therapist. So, pumayag naman, tapos yun, doon nagsimula, nagkaroon ng Bible study, 4 lang kami muna. Tapos after ilang buwan, yung isa naman yung kasamahan nila sundalo niyan dati, si Kuya Bong, ay pinilabas na ng ospital. Inilabas na ng ospital dahil malapit na. Kumbaga mata na lang niya yung gumagalaw. Ang payat-payat niya na, tapos basta hirap na siya. Nag-aantay na lang. Nakahanda na yung mga damit niyang isusuot kasi sa sundalo, kahit yung asawa ko namatay, uniform ng sundalo yung suot nila sa kabaong noon. Kapag nasa, tawag doon, nilalamayan. Okay, so nakahanda na lahat. So, yung isang hipag niya, ang hipag niya ay Baptist. Pumunta dito. Sabi niya, Pastor, pwede bang pag-pray mo si Kuya Bong? Yun, simula noon, pinag-pray niya, at ako siyempre ako ang assistant niya. ako ang taga-worship, ako ang prayer warrior niya. So, unti-unti pinagaling ng Panginoon. Yung taong pinapaway na ng hospital dahil mamamatay na, pinagaling ng Panginoon. Kaya yung dalawang sitwasyon na yon, doon nagsimula yung simbahan, ang pangalan ng simbahan natin na Christ the Healer. Kasi nagpapatunay yun na si Christ, pag magtiwala lang tayo sa Kanya, papagalingin niya tayo. Although yung aking puhod hanggang ngayon, hindi pa rin siya nung magaling. Kiniklaim ko yan na gumaling, no? Okay, so yun, dalawang tao ang naging dahilan dahil sa Panginoon, pinagaling sila, kaya naging Christ the Healer Church tayo. Okay, so yung January 21, mamaya na natin panoorin yung video yung pictures. So January 21, nagkaroon ng baptism. January 21, 2021, ito yung nagpabaptize. Then December 30, 2021, nagkaroon ng gift giving sa 3 pamilya. Then January 22, 2023, inilipat yung gawain dito sa sala. So, minsan, pag 25 na kami, ang sikip-sikip na. Kaya naisipan ng asawa kong mag-loan ng 200,000, may loan niya. April, May, March, April, May, pinagawa ito. Okay, so noong January 29, di ba, after 1 week nung nilipat yung gawain, nagkaroon ng dedication of the house church, pero sa loob pa rin ng sala. Okay, so January 22, 2023 hanggang Mayo 26, sa sala po nagkakaroon ng worship service. So minsan, may 10 lang kami, minsan 25. Kasi karamihan ng umatin po ay mga estudyante, at dito sila ngayon. Mga estudyante kasi pag busy sa school, nawawala. Busy sa school o kaya ayaw payagan ng parents, maraming ginagawa, nawawala sila. So, ganoon kami, sabi ng asawa ko, tigil na lang kaya natin to, bakit 10 na lang tayo? Minsan yun, pakituwag, sayang, no? Tapos, nagpagawa nga siya, no? Noong July 3, 2023, nagkaroon po ng MOA or MOU signing sa Santa Monica High School. So, magitan po ng ang MOU ay kasimbayanan. Ang Ka ay kapulisan, ang simbahan, ang bayanan ay sambayanan. Okay? So, community composed of barangay, okay, at saka school. So, nagkaroon po ng MOA signing, pero hindi po agad nagsimula yung campus ministry. Nagsimula po noong November 10, 2023, hanggang April 2024. Kasi after that year, nagbago yung principal, alam niyo na kung nagbago yung principal, hindi siya yung nakapirma, natatakot siya din, ganon. So, diyan sa campus ministry na yan, diyan po na-say, nakakilala sa Panginoon, sila Noel, sina Cross, sino ba, si Dave,
at ang iba pa, no? Sumunod na lang yan sila, no? Sina Yas, no? After 2 years, no? So, sina Eljan at iba pang mga estudyante. So, ang campus ministry po natin ay kahit may sakit pala yung asawa ko, hindi niya iniinda yun. Pag hindi dumating yung mga speakers, instead na 3 section lang sa umaga, 3 lang sa hapon yung tuturuan niya. Ang tinuturuan niya, alam niyo kung ilan, 7 section sa umaga, 7 section sa hapon. Kasi yung mga iba na mga speaker hindi dumadating. Pero, glory to God dahil marami pong na-born again sa campus ministry natin Santa Monica High School. So, April 23, 2024, nagkaroon po ng OCC gift giving sa gym ng Santa Monica. June 2, 2024, unang ginamit yung building na to dahil dito nagkaroon ng graduation. June 2 po yun. After 4 Sundays, yun na po, nagpaalam na po si Pastor Jerry, kinuha na po siya ng Panginoon. Sabi ko noon, magpatuloy ko pa ba ito? Hindi ko kaya, kung ako lang. Sinagtuturo ako, hindi ko kaya. Kung i-give up ko naman, babalik ako sa LRC. Sabi ko, napaka-selfish ko naman. Paano yung mga bata? No? Kinausap ko si Pastora Mercy. Sabi ko, Pastora, pwede ba ikaw muna, ikaw ang mag-lead sa amin? Pumayag siya, pero sabi niya parang dalian lang daw kasi may pinag-pray din siya ng ministry. So, nag-pray kami to the point na nagpadala kami ng ang tawag doon, love gift sa 700 Club at humingi kami ng prayer request na bigyan kami ng pastor. October 6, tama-tama, wala nang ministry si pastor noon sa Pastor Jumir noon sa Iwahe. Ayun, na-invite po siya ni Pastora Mercy, October 6, 2024. After 1 month, pagka-last next week po, birthday ko noon, hindi siya nakapunta dahil nasa ito si Pastora Carla. So, 13 sa 20. So, mula no October 20 hanggang ngayon, wala na po siyang absent. Pero may isang bagay lang po ako hiniling sa Lord. Sabi ko, Lord, ang hirap pala nito, nangingiram lang namin yung pastor namin. Kasi tuwing umaga, nagsisimba po sila sa isang simbahan sa Karawan. Tapos, December 31, Thanksgiving noon. Alas 4 na wala pa si pastor. Parang ako yata ang speaker noon. Sabi ko, paano yan? Sabi niya, magsimula na kayo kahit na wala ako. Ganyan. Sabi ko, lungkot naman. Ang lungkot pala, hirap pala. Na yung mga leader ng church ay hindi talaga, dito pa 100%. Si Pastora Mercy, may pinag-pray ibang ministry. Tapos si Pastor, nag-doon din sa kabila. Paano yan, Lord? Hanggang sa nag-decide po sila 2025. Hindi ko lang maalala yung date. Kung tingnan sa record book, nandun yun eh. Yung attendance na sunod-sunod na. So, maraming salamat sa Panginoon dahil ang Panginoon ang nagpadala kay Pastor Jemuel, dahil at kay Pastor Carla, syempre. At sa inyong lahat, maraming salamat na nakasama po namin kayo. In terms of improvement po, makikita niyo dyan mamaya sa mga pictures. Nung namatay si Pastor Jerry, nung ibinurol siya, grabe lakas ng ulan. Basa yung kabaong nito siya banda eh. Basa yung kabaong niya, lakas ng ulan dyan. Lakas ng ulan dito, parang dalawa Kaya nilagyan namin siya ng trapal. After 1 year, bago po napalitan yung trapal, gula-gulanit na. Pero alam niyo ba na yung pension niya rin na nakuha ko din na buo, 3 months, yun din na nagpaayos niya. So sabi ko, kahit nawala na siya, di ba Noel, kahit wala na si Pastor, si Noel sa 11 months na wala, pero nanaginip siya 3 beses. Nanaginip siya kay Pastor Jerry. Bago po siya bumalik, sabi ko, antayin mo po talaga managinip ka kay Pastor Jerry. So, nakakatuwa lang kasi kahit nasa ibang na siya, lugar, nasa langit, ginagamit pa rin siya ng Panginoon in terms of finances kasi nga, magdalo kasi at namatay, may naiiwang pension sa asawa. So, yun din ang isa sa mga kaya pasalamatan ko sa Panginoon.
So maraming improvement mula sa tropal ngayon, ano na siya, jealousy na. Dati wala tayong instrument, television lang na luma, pangit pa, maliit pa. 32 inches lang. Yun ang sinusundan namin. Tapos nag-iisa yung, wala kaming musician noon. Nung dito na si Pastor Jamuel, invite na si uncle niya, si Pastor na rin, si Brother Kim. Tapos, hanggang sa dumami sila, dumami na yung instruments, glory to God, dumami yung instrument, dumami yung mga ano natin, mga musicians. Yung song leader dati, isa lang. Kasi ngayon wala na siya. Hallelujah. Pero bago siya umalis, andyan, biglang dumating sila Jonas, sila Pao, sila Dayan, andyan na ngayon si Daniel. So, ang dami na nilang pumalit. Sa isa, naging 4. So, glory to God, ang daming improvements. Pinag-pray po natin yung magkaroon tayo ng ceiling na sobrang init. Di ba kanina, sobrang init, no? Magkaroon tayo ng tiles para man pwede tayong lumuhod. Magkaroon tayo ng stage. At magkaroon tayo ng extension para marami tayong kasya tayo. So, maraming salamat sa inyo lahat sa although 2017 pa tayo nag-start as a Bible study, pinag-usapan namin ni Pastor Jamuel na yung unang, kung kailan natin i-celebrate yung anniversary, ay yung unang ginamit yung building na to. So, June 2 yun, kaya lang sa Martes, kaya hinug namin ng June 7. So, glory to God in the highest. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng provisions. Maraming salamat, Panginoon, dahil ginagamit mo kami lahat. Kahit pagod na pagod, puno-puno yung puso ko ngayon ng pasalamat sa Panginoon. Salamat dahil yung mga nakakilala sa Panginoon mula nung buhay pa si Pastor Jer, hanggang ngayon dito pa rin sila. Salamat sa buhay ninyo. Magpatuloy lang tayo. Dahil mag-retire na ako ngayong 15, marami na akong time para makapag-discipleship. So, asahan ninyo, ayusin natin yung discipleship program natin. Okay? So, glory to God sa lahat ng mga blessings na pinagkaloob niya sa atin. Cross, san? So, panoorin po natin yung mga pictures. Yan po sa kubo na yan, na ginanap ng Bible study ilang taon. Yan po yung gift giving, baptism, yan po yung dedication na house church. Yan si Pastor Jerry. Children's ministry for 3 months lang. Meron din kami ng Hearts Day. Kasingit lang po yan. Dahil ang trapan yung sinasabi ko. Yan yung mga, yun ang aming mga, mula na natuto ako mag-YouTube, hindi na ako nakakapag-picture, puro lang video.
churches. Hindi ko natapos lahat. So, magiging makalimutan. Glory to God, Kuya Ernest. Maraming salamat po sana patuloy po tayong maging committed sa church na to. Huwag yung pasumpot-sumpot, ha? Diba? Glory to God. Amen.